bagong pasabog, mga kababayan. Ano nangyari? Eto na nga. Hindi natin inakala na aabot si PBBM sa punto na to. Ulitin ko lang ha. Hindi ho natin inakala na aabot si Presidente Bongbong Marcos sa punto na to. Ibig sabihin, ganito na siya kabwisit. Ganito na siya kagalit. Oo, mga kababayan, sa mga nangyayari. Alam naman natin for the past few weeks na kapag siya ay nag-o-observe, kapag siya ay nagpupunta sa kung saan may mga nire-report sa kanya doon sa sumbong sa Pangulo, pinupuntahan niya. Pag mayroong nagreklamo, pinupuntahan niya, kinukumpirma niya kung totoo yung sumbong. At sa mga huling napuntahan niya, jackpot palagi. May dalawa sa Bulacan. Mayroong dalawa dyan sa Benguet, sa Tuba, Benguet. At of course, sabi sa briefing kanina, merong 11, total of 11 na pinuntahan si PBBM. Mukhang sa lahat ng pinuntahan niya, bingo. Mukhang gano'n na nga ang nangyayari. Sa lahat ng pinuntahan niya, bingo kaday. So, kanina, sa press briefing, nagsalita na ang Malacanang na nagpautos na si President Bongbong Marcos ng lifestyle check. Ayan, lifestyle check na, mga babayan. Oo nga, Ate Mishi, nakakatawa yung sa Benguet. Sabi niya, mali daw yung estimate na 500 million. Alam nyo kasi, mga kababayan, ang sinabi kasi nung engineer sa Benguet, ang sinasabi niya, kalimutan ko lang yung last name pero DPWH engineer siya sa Benguet. Ang sabi niya, hindi naman daw i-repair yung rack shed. Oo. Hindi naman daw i-repair yung rack shed. Ang i-repair lang daw ay yung slope protection sa ilalim. Kung titignan nyo ho yung sa Benguet, di ba, may rack shed, may parang tunnel. Yun yung rack shed. Sa ilalim noon, di ba, may lupang na nawala, na landslide. Oo. Yun dapat ang aayusin. Oo. Yun lang daw kasi ang aayusin, mga babayan. Hindi naman ako engineer, mga kababayan. Hindi ako engineer. Oo. At wala akong pangarap maging engineer. Pero naman, bilang isang engineer, dapat responsable ka sa mga sinasabi mo. Una, na-damage na nga ng landslide yung ilalim Palagay nyo, walang damage sa rock shed. Ganun ba katiba yung rock shed nyo? Dinaanan na nga ng bagyo Dinaanan na ng bagyo. Nasira na yung slope protection sa ilalim. Tingin nyo, maayos pa yung rock shed nyo? Nakakaloko naman to si engineer. Tapos sabi pa niya, tawag dito? Sabi pa niya, yung slope protection na yan, 25 years na yan So, whatever, etc. Okay, sige. 25 years naman na pala yung rock shed na yon. Di ba? Bakit hindi nyo maintain? Bakit nasira? Trabaho nyo i-maintain yun Kayo DPWH mali ba namin dyan? So kung 25 years na yung slope protection na yon, bakit hindi nyo maintain? Bakit siya gumuho at nasira? Kasi someone has to take care of it. Alam nga naman tayo pa rin mga sibilyan. Di ba, mali ba natin dyan? Hindi naman tayo engineer. Oo. Trabaho nilang i-check yun Trabaho nilang siguruhin na tatagal yun for 100 years. Oo. Parang yung sa San Juanico Bridge, 75 years na, hindi maintain. O ngayon, saka i-maintain kung kailan pa sira na. Niloloko ba tayo ng district engineer na yun? Come on. Kaya nga dapat TNT tayo sa 2028 Chodoro and Torre. TNT sa 2028, guys. Diba? Every year, humihingi sila ng budget. Every year, si DPWH nagsasabi sa DBM, itong regional office namin sa Benguet, kailangan ng budget for slope protection. Hindi nyo ginawa. Anyway. So, at the end of the day, mga kababayan, kahit sabihin niya, sige, yung ilalim lang naman ang ayusin, 100 million lang ang kailangan dyan. How sure are you? Tinignan mo lang naman. Hindi natin alam paano sila nag-check pero dapat ma-check din kung may damage yung mismong rock shed. Kasi definitely, may nakompromiso na yun dahil wala nang lupang tinatayuan yung rock shed. Wala nang lupa. Goodness. Ito naman si district engineer. Masyadong defensive. Nakakatawa lang kasi yung palusot ng engineer. Diba? Ang kinin nyo,
Alam nga naman gawin pa ni Presidente, every year, mag-iikot siya sa lahat ng proyekto ng DPWH. Trabaho niyo yun. Trabaho ng Presidente yun. Tuloy tayo. So, ito na nga. Nagutos ang Pangulo na mag-lifestyle check sa lahat ng government officials. By the way, mga kababayan, pag sinabi ko natin lahat ng government officials, hindi ko lang alam kung this will include the senators, congressmen, and judiciary. I'm thinking this only includes sa executive lang. Executive lang to. But let's see. Kasi hindi naman niya pwedeng utusan yung kabila eh. Hindi niya pwedeng utusan yung Kongreso. And pag sinabi kong Kongreso, we're talking about the upper house and the lower house. Hindi niya pwedeng utusan ng judiciary. Magla-lifestyle check ako sa inyo. No, cannot be. So, I'm of the belief na ito ay para sa executive lamang. So, lahat ng mga opisyal sa ilalim na ehekutibo, yun lang ang pwede niyang ipa-lifestyle check. Which will include DPWH. President Ferdinand Marcos is ordering lifestyle checks on all government officials amid the ongoing investigations into anomalous flood control projects, Malacanang announced Wednesday. So, ay nako, sino ba nagsabi mag-NBI etong si Nicolas Torre? Hindi ko siya mag-NBI. Malabo siya mag-NBI dahil wala siyang law background. Wala ko siyang law background. Either kailangan maging abogado o meron kang experience o meron kang law background or meron kang degree meron kang Juris Doctor degree. Hindi siya mag-NBI. Malabo yun. Malabo pa yun sa sabaw ng pusit. But anyway, so ito nga sabi ng PCO. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Yan. So, puntahan natin yung actual na sinabi sa lifestyle check. Ito yan si Yusek. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Kasabay nito, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pag-check sa mga records ng DPWH kaugnay sa mga maanumalyang proyekto. Ongoing din ang investigation ng pamahalaan upang matukoy ang mga nasa likod ng mga proyektong dapat sana ay makakatulong sa solusyon ng malawakang pagbaha sa bansa. Sa ngayon, umabot na sa 11 projects ang personal na na-inspeksyon ng Pangulo sa Marikina, Iloilo, Bulacan at Benguet. Ilang araw matapos na matanggap ang mga reklamo sa sumbong sa Pangulo.ph. As of 9 a.m. today, umabot na sa 9,020 na reports kaugnay sa flood control projects ang natatanggap ng Pangulo. Muling hinihikayat ng pamahalaan ang taong bayan na makialam at isumbong sa Pangulo ang mga questionabling flood control projects. Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. It might be a little painful. Baka masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Kaya silang unahin natin. Anyway, tuloy. General Torre, ano po yung posisyon na sinasabing pwedeng i-alok ng Pangulo kay General Torre? Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. But may we know the reason or what convinced the President to relieve General Torre as PNP Chief? We all know na nagkaroon po sila ng issues between NAPOLCOM and General Torre. But what really convinced the President to remove him? Maliwanag lang po siguro ang pagkakasabi ni Secretary John Vic Rimulya kahapon at mayroon mga issues na hindi napagkasunduan at we just have to respect the wisdom of the President on this matter. Sorry, just one quick follow-up po. Pero ganun po ba katindi yung naging issue? Because despite the things that were accomplished by General Torre, he led the arrest of former President Duterte, kay Pastor Kibuloy, and this messy transition could have been prevented if the position was announced first, the new position was announced first before he was relieved. So, what really happened? Huwag naman nating masabi nagkaroon ng messy transition because nagkausap naman po sila at alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirespeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng Pangulo. Sorry ma'am, alam ko hanggang 2 questions lang, but quick follow-up. Is it a cabinet position po yung i-offer kay General Torre? Ibibigay po namin na detalye kapag ka po naayos na po at na
nabigay na po ang pagsang-ayon ni General Torre. Okay, so hintayin pa natin yan. Di pa natin alam kung ano talaga yan. So hanggang ngayon, all of us are speculating. Everything we're saying now are speculation. Pero ako, I'm really convinced, personally, sa pananaw ko, ang position na i-offer sa kanya is presidential advisor. Hindi ko lang alam kung presidential advisor on anti-corruption or what have you. But ako, feeling ko, it is related to the lifestyle checks. Papasok dito yung lifestyle check. So, di ba? Feeling ko papasok yun sa lifestyle check. Grabe naman si Eagle Eyes, hindi tatanggapin ni General Torre yan kasi nagtatampo siya. Bakit? Ikaw ba ang puso ni General Torre? Paano mo nalaman? Paano pag tinanggap? Diba? Huwag tayo mag-assume. Hintayin na lang natin yung pwede mangyari. Pwede tayo manghula, pero huwag tayo mag-assume. Baka naman, pwede rin. Hindi naman tanggapin kasi nagtatampo. Kung yan ang hula nyo, hindi mo na problema. Oo. Pero walang nakakaalam kung tatanggapin niya o hindi. Ayun na nga. Personally, alam nyo ako, hindi naman mangyayari ang tanggalan na yan kung hindi nakausap mismo ng Pangulo si General Torre. Oo. At ako personally naniniwala merong damage control, change management na mangyayari dyan. Tingnan lang natin, abangan natin. Abangan natin. But ang importante ay merong nandiyan ang posisyon. Kung willing si Torre, he can take it. If not, then feel free, di ba? Walang problema yun. Tingnan natin, abangan natin. And ako, I have a feeling na itong lifestyle check ay kasama doon sa magiging trabaho ni General Torre. Si Davao Acting Mayor Baste Duterte sa isang interview po sa The Netherlands ay kinwestiyon yung motive ng flood control probe ng Marcos administration. He even said that it is a PR stunt kasi ginagawa niyang press release yan ngayon, PR stunt niya ngayon yan, arguing that Marcos cannot escape accountability after 3 years in office. So maybe the question is, how does Malacanang want to assure the public that this probe is not just for image cleansing? Sino po yung sinabi niyong public official? Mayor Baste po. Nasaan po siya ngayon? Nasa The Netherlands. Wala po sa Davao City. Okay. I saw what you did there, Yusek. I saw what you did there. Nakita ko yung ginawa mo doon. Yusek. Napansin niyo rin ba yung gusto niyang ipahiwatig doon sa tanong niya na yun? Narinig niyo rin ba? Yung gusto niya ulitin natin sa mga hindi hindi na pick up yung sinabi ni Yusek. It's not just for image cleansing. Sino po yung sinabi niyong public official? Mayor Baste po. Nasaan po siya ngayon? Nasa The Netherlands. Wala po sa Davao City. Okay. Sa Davao City. Wala sa Davao City, guys. Oo. So, anong ibig mong sabihin, Yusek? Na tulad ng kapatid niya, walang ginagawa para sa bansa. Etong si Baste Duterte. Walang ginagawa para sa kanyang constituents dyan sa Davao City. Parang kapatid niya. Grabe ka naman, Yusek. Masyadong naman yun. I saw what you did there, but I like it. I like it. I saw what you did, and I like it. Sige, tuloy. Kung sinasabi niya po na ito'y PR stunt, manood na naman po siya. Kung PR stunt, edi manood ka na lang. Tapos nag-smirk po. Look at the smirk. Kung PR stunt, edi manood ka na lang. Lagi yan si Yusek. Grabe ka, Yusek, ha? Grabe ka, Yusek. Ang mo, masyado mo naman dinudurog si Baste. Magtira ka naman ng konti para sa amin. Look at the smirk. PR lang ba? O di manood ka na lang. Ayos, ha? Ayos na ayos, ha?